Nakakaramdam ka ba ng matinding sakit sa singit kapag naglalakad, nakaupo o tumatayo? Madalas itong binabaliwala o umiinom ng gamot sa sakit nang hindi alam ang pinagmulan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang dalawang simpleng ehersisyo na tutok mismo sa problemang ito at makakatulong para mabawasan ang sakit mo. Ang sakit sa singit, base sa aming karanasan, madalas ito nangyayari kapag ang hip flexor sa harap ay masyadong masikip o ang kalamnan sa puwitan ay masyadong masikip at hindi mag-relax. Depende kung sumasakit ang singit mo kapag umaabante o umaatras ang paa mo habang naglalakad. Pero bakit na ba umiikli ang mga ito? Oo, dahil madalas tayong nakaupo ng matagal nang hindi ito binabawi ng ibang galaw, kaya naipon ang tensyon sa harap at likod. Mararamdaman mo ito at doon ka nakikilos. Gagawin natin ngayon ang mga ehersisyo para matutukan ang mga sanhi at makikita mo agad kung epektibo ito sa iyo. Gagawin natin ang mga ehersisyo ng sapat ang haba para makasabay ka at pareho ring bahagi ang mapapalaya. Kahit sa isang o parehong bahagi mo lang nararamdaman, pwede mo pa rin gawin ang dalawang ehersisyong ito. Ipapakita ko rin sa iyo mamaya ang trick na makakatulong para hindi ka mahirapan at ito ang unang ehersisyo. Umupo ka ng kaya mo sa posisyong parang nagka-cross ang mga binti. Kaya, pwede kang umupo dito sa harap. Kung hindi mo na kaya, pwede rin namang medyo nasa likod o kahit malayo pa sa likod. Depende kung gaano ka ka-flexible o hindi ka flexible. Ang mahalaga, hilahin mo ang sarili mo papunta sa harap. Hawakan ang mga tuhod at hilahin ang sarili papunta sa harap. Kung hindi ka flexible, dito ka lang at pwede mo nang hilahin ang sarili mo. Kung kaya mo nang makarating dito, pwede mo nang ilagay ang mga kamay mo sa sahig at gamitin ang mga dulo ng daliri mo para hilahin pa lalo ang sarili mo papunta sa harap. Kaya kahit nasaan ka man, hilahin mo lang ang sarili mo at hilahin. Mapapansin mo na sa likod ng puwitan, sa labas ng hita, sa bahaging ito, nagsisimula ng humigpit ang hata at pupunta ka lang sa hangganan ng pag-unat na kaya mo pang tiisin na parang masarap na sakit lang ang nararamdaman mo. Hilahin mo ang sarili mo, papasok. Damhin mong mabuti, siguraduhin hindi ka kulang o sobra. Kapag naramdaman mong iyon na ang tamang punto, manatili at maghintay pa ng kaunti. At pagkatapos, magre-relax na ito, mawawala ang sakit ng pag-unat at saka mo pa itong ihila ng kaunti pa loob. Kailangan nating hikayatin ang mga kalamnan na masyadong maitli at banat. Bigyan natin ng oras ang mga kalamnan para matutunan nilang humaba at maging mas flexible. Huminga ng malalim papasok at palabas. At patuloy na hilahin paabante. Ngayon, gagawa pa tayo ng dagdag na bagay na magbibigay ng lakas sa mga kalamnan mo na ngayon ay iniinat. Dahil gusto natin na maging flexible sila at maganda ang pagbigay, pero sabay din dapat ay may lakas sila. Paano natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng paggawa ng strength training. At ang strength training, binubuo ito ng pagtulak mo ng parehong paa ng buong lakas hanggat maaari laban sa sahig, talagang malakas na itulak pababa sa sahig. Pakawalan mo lang at mapapansin mong mas kaya mo pang pumasok sa pag-unat. Huwag magmadali, gawin ito ng dahan-dahan at damhin mong mabuti. Tapos itulak mo ulit ang parehong paa ng pinakamalakas hanggat maaari laban sa sahig. At dagdag pa, hilahin mo ang sarili mo paatras. Kung hahawakan mo ang sahig gamit ang mga kamay mo o hahawakan mo ang mga tuhod mo, pareho lang yon. Hilahin mo ang sarili mong paatras, pero siguraduhin walang gumagalaw sa banig. Maganda rito dahil malagkit ang banig kaya hindi ka madudulas. Mag-relax ka at lumapit ka pa sa unahan. At ulitin mo, ulit. Humihila ka na naman paatras at kumakapit ka na naman. At sabay mong itinutulak ang mga paa mo sa sahig. I-push mo ng maayos sa mga paa mo sa sahig, pagkatapos ay mag-relax at lumalim ka pa sa stretch. Maghintay ka ulit sandali at hintayin mong kaya mo pang dagdagan hanggang sa lumuwag ito, tapos ulitin mo ulit.
I-push mo ang parehong paa mo ng pinakamalakas sa sahig at subukan mong humila pabalik gamit ang puno ng katawan mo. At bitawan mo ulit, tapos lumalim ka pa ng isang huling beses. Sige, ngayon gamitin mo ang mga braso mo. Gawin mong neutral ang posisyon mo, na hindi ka natutulak pa atras, pero hindi ka rin hinihila pa abante. Ganito ang posisyon ko dito. At ngayon, hilahin mo ang sarili mo gamit ang mga kalamnan mo pa abante. Hilahin mo ang sarili mo pa abante at tuloy-tuloy lang papasok. At dahan-dahan kang lumabas ulit. Aktibong pag-unat sa dulo. Diyan nakakausap ang mga humihila at hinihila na kalamnan para magkasundo kung paano mas maayos ayusin ang kasukasuan ng balakang. Oo, napakagandang pagtatapos nito para mas gumaan ang pakiramdam ng kanyang balakang. Yon ang unang hakbang, kumbaga mula sa likod, at ngayon, tumayo ka na. Maaring kailanganin mong gawin ito ng dahan-dahan dahil galing ka sa pag-unat. Tumayo ka at ngayon, pumunta tayo sa harap ng pader. Oo, ngayon pupunta tayo sa harap ng pader. Luluwagan ko muna ng kaunti ang mga binti ko bago tayo magsimula at wala na. Ete. Lumabas. Higpitan mo ang tiyan at itulak ang singit paabante. Mapapansin mong may kaunting pagigting dahil maikli lahat, kaya agad magpaparamdam ang kalamnan na bumabaluktot sa balakang. Pag nasa position ka na, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Ilalagay mo ang dirk papunta sa dingding at pagkatapos, sasabay ang iyong katawan. Para maiwasan yon, itulak mo ang katawan mo palayo sa dingding gamit ang mga kamay. Na parang ang iyong singit ay pupunta sa harap at ang iyong balikat ay pupunta sa likod. Singit sa harap, balikat sa likod. Ngayon, mararamdaman mo siguro ang hilang na yan kapag tumatakbo o tumatayo kasi dyan nagpaparamdam ang tagabaluktot ng balakang. At ngayon, humanap ka ulit ng posisyon na kaya mong tiisin ng maayos. Hihila yan papunta sa singit, maaring hila rin papunta sa likod. Kapag humihila papunta sa likod, huwag kang mag-alala dahil ipinapakita lang yan kung gaano kaikli ang hip flexor mo. Kasi dumadaan yan mula sa harap, sa loob ng tiyan, papunta sa likod, sa gulugod. Isang bahagi lang yon. At dahil dyan, kapag nai-stretch siya, mararamdaman mo talaga dyan. Pero magandang senyales yan kasi ibig sabihin, hinahatak mo mismo yung hip flexor na laging umiikli dahil sa madalas na pag-upo. Kung saan nanggagaling ang maraming problema. Pwedeng sa singit, anuman nararamdaman mo o pananakit ng likod, magkaugnay lahat yan. Habang nagsasalita ako, lalo akong lumalalim sa pag-unat. Sana ikaw din. At ngayon, kailangan din ng hip flexor at ng mga kasamang kalamnan ng lakas. Flexible na sila, ngayon kailangan natin ng lakas. Paano natin gagawin? Sumandal ka sa pader at subukan mong itulak ang katawan mo pataas at pasulong, pero gamitin mo ang mga braso mo para hindi gumalaw ang katawan mo. Pagkatapos, mag-relax ka ulit at pumasok ka palalo. At ulitin mo, sumandal ka ulit sa pader, subukan mong itulak ang katawan mo pataas. Panatilihin mo ang lakas na yan. Mas malakas kang mag-igting, mas lalakas ang mga kalamnan na inuunat at bumabalik. Kaunti pang yunat at ulitin mo, itulak mo ang pader palayo gamit ang lakas ng iyong core. At panatilihin mo lang ito, sandali. Bitawan ulit at yunat palalo. Ngayon, gusto nating bigyan ng pagkakataon ang mga kalamnan na muling magtulungan at ang mga layunin na hinahatak. Ngayon, hilahin mo ang sarili mo. Dalhin mo rin ng maayos ang ulo, paatras at isama ng kaunti ang mga braso, hilahin mo ulit ng aktibo paatras, hilahin mo ng maayos paatras. At bumalik ka ulit pataas. Dama mo muna. Ngayon, pangako ko, maipapakita akong espesyal sa'yo.
Mag-ingat ka dahil habang naglalakad ka, maari mong gawing mawala ang sakit na yan. Oo, gawin mo ang ehersisyo at pwede ka ring maglakad sa espesyal na paraan, kailangan mo lang mag-practice ng kaunti, ipapakita ko sa'yo. At oo nga, sa paglalakad, ang mahalaga ay may isang paa na nauuna at kapag ang isang paa ay nauna, ang isa naman ay umaatras. Kadalasan ganito mo yan ginagawa. Yung tuhod sa likod ay yumuyuko at kapag yumuko ang tuhod, yung hita ng kanang binti ay nananatili lang halos kung nasaan siya, hindi masyadong gumagalaw. Kapag tuwid ang tuhod sa likod, mapapansin mong humihila ito sa singit sa gagawin ang susunod na hakbang. Ngayon, humihila naman ito sa kabilang singit. Paulit-ulit lang, tapos medyo matigas ang lakad. Mas mabuting, huwag mo itong gawin kapag may mga tao. Magandang trick ito. Pwede mo itong gawin habang nagjo-jogging ka. Pwede mo rin itong gawin habang naglalakad ka. Laging subukan na pasimulan ang paghatak na yon sa singit at huwag isipin na masama yon. Kundi yan ang pag-uunat na tumutulong para mas maayos kang makalakad. At para rin kapag umupo ka, madali kang makatayo ulit kasi doon lumalabas ang kirot kapag tumatayo ka. Kadalasan, ang hip flexor ay biglang namumulikat kaya kapag bigla kang tumayo, humihila siya pabalik. Kaya doon mo nararamdaman ang kirot at tusok sa singit. Sige, subukan mo ang ehersisyo at tingnan mo ang mangyayari. Karaniwan ang pananakit ng singit sa matatanda. Pero kakaunti ang may alam kung paano nila matutulungan ang sarili nila. I-share ang video na ito para matulungan ang iba na gumalaw ng walang sakit. Siguradong magpapasalamat sila sa iyo.